Hello mga guys! Welcome sa aking panibagong OFW journey from Saudi to Croatia. So in this vlog mga guys, isi-share ko ang aking actionable pathway kung paano ako nakuha ng aking NBI clearance with apostille. So no appearance, no need nang umuwi sa Pilipinas. So gamit ko lang ang isang representative sa Facebook page at magkano ang nagastos ko lahat. So, ilalagay ko dito mamaya-maya guys sa screen ang kanilang Facebook page. So, ito yung NBI clearance natin guys at saka ang NBI apostille na from the Philippines. So, sa ating cross-country application, alam naman nating lahat guys na complex immigration process ito, lalo na ang pagkuha ng NBI clearance with apostille. So akala ko nung una mga guys, mahirap kunin. Napaisip ako kung paano ba ako makakakuha ng NBI clearance dito sa Saudi. Pero sa tulong ng isang representative sa Facebook, so madali na lang pala guys. Sila na ang naglakad lahat, sila na nag-process. So anyway, dito ako lumapit sa page nila mga guys, legit na legit. But disclaimer lang guys ha, hindi ito sponsored or promotional video. So I'm just sharing lang my experience mga guys ha. Baka makatulong rin ito, lalo na sa ating mga kapwa OFW na nag-aayos ng kanilang mga requirements papuntang Europe, lalo na sa bansang Croatia. So mga documents na sinubmit ko sa kanila, passport, tapos basic information ko lang, authorization letter, pero yung authorization guys, meron na silang format na ibinigay sa akin. And then ang old NBI clearance. So in my case mga guys, napakaswerte ko pa rin kasi I have an old NBI clearance na 2015. Yun kasi ang kailangan nila guys na from 2015, pwede pa siyang i-renew. O diba guys, napakagaling ko. Tinago ko pa 2015 hanggang ngayon na 2025 na. O diba, magaling kasi ako magtago ng mga promises guys. Oh, mga bagay-bagay pala. So basta may old NBI ka na from 2015 guys is advantage. So ngayon, sa payment naman tayo guys kung magkano yung binayaran ko. Okay, sa batch namin, ang singil nila was 2,900 pesos processing fee. So, dala na yung pa-apostil niyan guys. So, plus the shipping fee na 300 pesos. So, bakit 300 pesos lang ang shipping fee sa amin guys? Kasi marami kami sa batch. So, nag-ambag-ambagan kami para makalis sa shipping fee from the Philippines to Croatia. So, sila yung nagpapadala din from the Philippines pa Croatia. So suma total 3,200 pesos lang. So okay na kaayo na guys, wala ni hago. So gaano katagal ang processing? Mga ano lang, 1 or 2 weeks lang guys, more or less. So I think yun lang mga guys, mag-ingat sa mga fake pages sa Facebook, tingnan mabuti ang kanilang followers para hindi kayo ma-scam. So kung gusto nyo guys na masundan ang aking OFW journey from Saudi to Croatia, please subscribe and click the bell button guys para ma-update kayo sa aking next vlog. So ingat guys and bye-bye!